Nako, may balak yatang patagalin itong ginagawang impeachment kay Sara ng 30 na hudas ng mga senador, no? Dahil dito mga to, sunod-sunuran lang po sila. Dahil nga po, hindi naman dahil sa sunod-sunuran sila, gusto nila talaga si Sara ay ma-impeach, hindi po. Ginagawa nila to para hindi sila mapagbalingan o mapag-imbentoan ng kaso or yan na, chorya ko yan ha. Tamo naman si Joel, di ba? Sabi ko sa inyo, isang buwan na. Mag-iisang buwan na. Mag-iisang buwan na. Mula nung sinabi hinog na. Isang buwan na yata alam ko eh. Di ba? Mula na sinabi hinog na ang kaso ni Joel. O nasa na ngayon? Di ba? Yan, harap-harapan tayo. Ang iniisip ng mga yan, walang pakialam yung mga yan kahit harap-harapan tayo magganito. Basta tayo, ligtas tayo. Ligtas tayo sa flood control issue. Di ba? Ayaw talakayin. No? Nasa na? Ano na nangyayari? Di ba sabi niya si Ka Eric Celis, hindi siya duda. Talagang sinasabi niya yung rally na nangyari diyan sa EDSA ng June 28, ha? Yan talaga ay planado. Hindi planado para, kasi tingnan mo, wala diyan yung mga talagang nagrarally na parang transparency. Di ba? Hindi sumama ang INC diyan, no? Hindi nagrally ang mga yung talagang legit na talagang rally na kung saan wala ang babanggitin, kundi yung palagutin mo lang, yung flood control issue. No, wala dyan yun. Ang nagrally agahapon, puro makakaliwa. At yung iba may religion, oo, okay yun. Iba. Pero sinamahan, napakarami dyan ng makakaliwa. At yung iba siyasabi, pinklawan. Di ba? Yan ang sinasabi ko sa inyo mga kababayan. Yan, saan tatataka ka? Magkataka ka. Nakita mo yung mga pulis, hindi ganun pinagandaan. Sa balita, sinabi lang, 9,000 na pulis i-deploy. Hindi nila pinagandaan talaga ng sobra-sobra na talagang matatakot sila na may susunod. Alam nila kung ibig sabihin, para sa akin, Chori, alam nila kung sino pupunta. Tama? Ibig sabihin, walang gulong mangyayari, alam nila. Ibig sabihin, alam nila kung planado kung sino pupunta doon. Di ba? Kasi, kaya planado, siguro, panlibang, panlinlang, na may rallying ganyan, masabi, uy, nag-rally laban sa korupsyon. O ito lang yung mga pumunta, kakaunti, di ba? Sasabihin yun lang lumalaban sa korupsyon. Di ba? Yun ang malamang sa malamang gusto ipaisip sa tao. Pero, yung mga gusto talaga mag-rally, hindi pumunta. Bakit? Alam kasi nila na ang nagra-rally dyan ay hindi naman mga talagang legitimong mga nagra-rally katulad ng mga ipaglalaban ng INC, ipaglalaban ng iba't reliyon, KOJC, at iba pang relihiyon. Ang pinaglalaban nila dyan, wala lang. Gusto lang nila, mag-rally sila para maliban lang kung may command sa kanila na ilihisin yung tao. Tapos, habang ano naman yung impeach kay Sara, ma-focus ng tao. Anong ibig kong sabihin? Malihis ang issue sa flood control. Ma-finish na. Tapos lahat ng masisisi, lahat ng pinangalanan magdidemanda. 'Di ba? Talaga ayaw nila. Ayaw nila pag-usapan. Kaya pinakamalaking tanong dito, kung wala pala na maniniwala sa lahat ng lalabas. Sabi ko nga 'di ba, paborito kong kung wala pala maniniwala sa lahat ng lalabas. Ha? Ano pang purpose ng korupsyon nangyari ngayon? Ibig niyo palang sabihin, wala lang yun, 1 trilyon? At nasa na napunta yun? At sino-sino dapat panagutin na? Wala na? Titigil na tayo? Ang tindi nila, no? Mga kababayan, gumising naman kayo. Di ba? Gumising naman kayo. Yun ang alam pinaka-weapon natin magsalita tayo Di ba? Hindi naman tayo magsalita para magbintang Hindi ganoon. Si Bongit ang kumuha ng pera. Hindi ganoon. Di ba? Dito sinasaway lang natin yung mga pagkukulang nila. Hindi ba? O ito, 13 senador. 13 to Sino ba naghudas? Di ba? Sino ba huli naghudas? Di 13. Di 13 na senador na may masamang plano yata kay Sara. Ito, panoorin nyo. Hindi sa akin galing to Kay JG to. At galing din sa kanya sa iba. Di ba? Panoorin po natin to. Ito, may isa tayong balita. Etong impeachment ni Vice President Sara Duterte ay gagamitin para pagtakpan ang korupsyon na nangyayari sa bansang Pilipinas. So bakit ba, Jay? Bakit gagamitin? Anong ebidensya mo? Ano ang tawag dito? Ano ang ipapakita mo sa aming ebidensya? Bakit gagamitin? Ito, basahin natin May babasahin ako sa inyo. Ito ay post ng Masang Pilipino. Ang balita ngayon
at ng ArtLight News. Yun yung mga legit na pagkakatiwalaan na galing din sa balita. No? Na sila ang nagko-compile. Iba pa, posible So, ibig sabihin, dito fake news. naman na mag-fake news itong mga to dahil malalaking malalaking pages to, no? So basahin natin Impeachment trial ni Vice President Sara Duterte posibleng umabot hanggang sa susunod na taon. Ayon kay Senate President Gatchalian, maaaring umabot hanggang Pebrero 2027 ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kung magsisimula ito ngayong Hulyo, ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian. Sa tansya namin, mga 7 to 8 months ang impeachment trial kung mag-uumpisa tayo ng July. Baka next February na tayo. Baka lang next February. Ang masama niyan, mga August na matapos ng next year. Di ba? So, isabihin, popokus kay Sara. Akala nila, ang formula, hindi nila natutunan, no? Akala nila ang formula, pag sinisiraan mo yung tao, katulad, di ba dati sa Pinklawan, naalala niyo yung nung 2016 yata, 2022? 2022, no? Yung diretso sa 8 sa Edoro, alam niyo yun, natalo sila Dahil pinagkaisahan sila ng napakaraming tao, although may bumoto sa kanila. Pero pinagkaisahan sila doon sa salitang 8 diretso sa Edoro. Nagets niyo na, di ba? Yun, hindi sila nanalo. Kulelat lahat sila, na 8 diretso sila sa Edoro kasi pinagkaisahan sila. Akala nila ganito mangyayari kay Sara. Na kapag inaapi nila, matatalo to. In the same time, may impeach si Sara at naapi na rin si Sara. Kung hindi ma-impeach at si Sara, nakikita ng taong bayan, ganito kasama, di ba? Yung isa pa dyan, yung isa, naalala niyo yung 2016 na si Pangulong Duterte paupo pa lang, naalala niyo? Yung merong commercial silang pinalabas na kung saan, dinamay yung mga estudyante, yung mga bata, dinamay sa palabas, alam mo yun, inere nila ng kalaban. Yung mga gawata ng mga Pinklawan yun Naalala niyo yun? Pinopost na naman nila ngayon. Pinopost na naman nila na panira sa mga Duterte kay Digong, ganyan daw si Digong, ganyan daw, etc. ganyan. Ano na naman nila, active na naman sila sa ganyang paninira. Hindi nila alam yung formula na yun. Yun na nakapagpapanalo sa isang kandidato, hindi na sa mga Duterte. Tignan mo si Senator Marcoleta, inapi sa House of Representatives. Ano nangyari? Mas nakita siya ng taong bayan. Kasi pagka inaapi ka ng taong bayan, mas mananalo ka Kaya bagaman sinabi ni Pinky ito sinabi to ni Pinky, kaya daw si Cayetano nagla-live. Kaya daw si Cayetano pa-live lang diyan kasi may balak tumakbo sa 28 election. May gusto sumakbo. Ano naman? So what sa'yo? At least nakikita namin yung pwedeng namin iboto. Hindi katulad mo. Anong gugustuhin sa'yo, Pinky? Anong gugustuhin sa'yo ng taong bayan? Yung pagiging magaling mo? Kuno? Dati, oo, magaling ka. Yung ngayon, nagtatakip kayo sa flood control. Yan ba ang gusto iboto sa'yo ng tao? May mga boboto sa'yo. Yun yung mga bulag, talagang bulag. Di ba? Pero, yung mga, halimbawa, si Cayetano, sinabihan ba naman niya na kaya daw nagpapapansin niyo kasi tatakbo sa 2028 na mataas na posisyon. Ano naman? Di mas maganda ka magpapansin siya para mas makita ng masala ng taong bayan Kesa na may nagpapanggap kayo, tahimik lang kayo, tapos bigla kayong kakandidato. Maluloko nyo taong bayan. Di ba? Mas maganda nga ngayon, magpasiklab na siya Ang tawag niya panliligaw sa taong bayan. Paggaman malayo pa eleksyon, hindi pa siya opisyal na talagang mga kampanya, yan, nagpapapansin na yung mga yan. At okay lang yun, wala ka naman lalabaging batas. Tama? Wala ka naman labag sa kahit sa konsensya mo, hindi naman. Di ba? Inggit lang kayo kasi si Cayetano maraming views. Tama? Ano naman? Ako pabura ko Kaya nga, ang payo ko nga minsan kay Senator Marcoleta Senator Marcoleta, kung tatakbo po kayong Vice President, tama lang po yung ginagawa nyo. Mag-expose na kayo sa mga tao. Ipakita nyo po talaga. Gamitin nyo ang flood control issue na yan para talaga mapansin kayo ng taong bayan. Hindi masama yun. In the same time, ginagamit mo yung flood control issue na para manalo ka sa Vice President. Walang problema dun. Ang tanong, yung flood control issue ba? Totoo yun? Totoo yun! Kaya pwede mong gamitin yun. Samantalahin ng mga politiko. Kaya nga sabi ko sa inyo, samantalahin ng mga politiko ngayon na ang flood control issue tuklasin nyo na. Kasi ang taong bayan, hahanapan kayo ng resibo sa 2028. Tama, Pinky?
Kaya wag mo sabihin kay Cayetano, nagpapapansin si Cayetano, nagla-live kasi yan kasi gusto tumakbo sa 2028. Dapat lang talaga magpapansin na si Cayetano ngayon para kahit papano may makita kami sa 2028. Ganun lang yung Pinky. Ikaw, wag ka na mag-imbestiga. Gusto mo, takpan mo na lang lahat ng investigasyon. Para sa 2028, hindi ka manalo. Eh sabagay, hindi ka tatakbo pala. Sabi mo yan eh. Kaya siguro, kaya di siya tatakbo, kaya gaya ng asal niya. Di ba? Tuloy natin. Matapos ani ni Gatchalian. Dahil sa mga inaasahan haba ng paglilitis, sinabi niyang pinag-aaralan ng Senado ang mga posibleng hakbang upang mabilis ang proseso ng hindi naapektuhan ng pagiging patas na impeachment proceeding. Dalawa to mga banateros mga kabiyaya. Una-una, papagtatakpan nila yung korupsyon na nangyayari. So, popokus lang sila ng popokus sa impeachment ni VP Sara Duterte. Tapos, pagdating ng 2027, dahil malapit na nga ang eleksyon, doon nila kakanain si VP Sara para hindi na nga nila tumakalaban, para wala nang... Para ma-pressure. Hindi ko para ma-pressure. Mga tatapusin nila yung mga balapit na 20... Kasi pag next year po, di ba 2026 yun? Next year po na February 2027, August kung simula na ng kampanyahan. Bagaman ang nasa batas, ang kampanyahan, 2028 pa mga January yata, simula March, gano'n. Pero 2027, kahit sa LGU man o sa national, simula ng paghahanda yan, August. Hindi pa lang baka January pa lang sa 2027, paghahanda na yan Pero pinaka malapit, August talaga. So doon na tapusin yun ang mangyayari ganito. Malilibang yung tao, ang gusto nilang itanim sa tao galit, na ito, impeachment, ito dapat hindi iboto. Pasimple nilang sinisiraan si Sara, in the same time, gusto nilang ma-impeach. At kung sakali hindi ma-impeach, at silang sira si Sara. Sabi ko nga, hindi nila alam kung ano ang formula na nanalo ang isang kandidato pag naapi. Kaya nga sila kuha, naapi sila Di ba? Yung isa, yung virus, si virus, ay ko kasi, ang gusto kong damdamin, ganito kayo. Di ba ganyan magseta, napaka-plastic, gusto sila magpaapi. Si Kiko Bachin, di ba? Gusto nila maapi. Alam nila ang formula pag naaapi na nanalo. Oo, nananalo. Pero ginagawa pa rin nila kasi no choice sila Yun ang tanging paraan talaga Akala nila, mabisa yung ganung paraan. Hindi ho. Mas lalong mananalo. Ita mo si Tatay Digong nanalo. Alam mo tutusin, si Tatay Digong, konti naman talaga boto niyan kumpara kay Mar. Si Mar, di ba, nakaraan, malapit-lapit yung boto niya kay Pangulong Duterte. Hindi naman tambak talaga Katulad ng kay BBM ngayon, pati kay yung sa presidential, kay Lenny ba yun? Di ba? Tambak talaga hindi naman tambak si Mar Rojas Ba't nanalo si Tatay Digong? Kasi sa kakagawa nilang pang-aapi. Kung hindi nyo inapi si Tatay Digong nakaraan, hindi nyo siniraan. Palagay natin, totoo siya ginagawa ni Digong, pero hindi nyo ginagawa yung ganung paninira sa kanya. Matatalos, hindi sana naging presidente si Digong. Promise ko sa inyo. Alam niyo bakit? Ako na lang marami akong side na kamag-anak na yung una, ayaw kay Tatay Digong. Kasi nga, nagmumura, nagbabanta. Yung inaapi na siya, may mga, lahat ng side ng kamag-anak ko, nagdigong. Kasi mas nakita yung, ganito, mas nag-search sila ganun pala sa Davao to? Ano pala sa Davao to? Kinakatakutan sa Davao to? Sinerch nila. Ganun pala, dito ko, para pagbabago. Diba? Ang tabi ng iba, uuwi sila ng bahay, nang nasa daanan, katulad ng Davao, tahimik, takot yung mga kriminal. Di binuto sila, mas nag-search yung tao. Bakit ba galit na galit yung mga tao dito? Sino ba to? Mas nagkakaroon kasi ng interest yung tao Lalo na, halimbawa, sinisiraan nyo si Tatay Digong. Bigla na agawa si Tatay Digong na magandang, sinabi niya. Yun, mas naligawan niya yung tao. Kayo ang nag-promote kay Tatay Digong, kaya nanalo si Tatay Digong. Di ho ba? Kaya ngayon, ginagawa nyo na naman kay Sara. Pinopromote nyo na naman si Sara sa utak ng tao. Palagi natin, silang-sila sa taong bayan, silang-sila si Sara. Hindi nyo ba alam? Pagtapos ng 2028, na hindi kayo magtagumpay, yung utak ng tao, maiiba. Ang makikita niya, yung bakit ganun? Bakit inaapi si Sara? Ano meron? Di ba pasin nyo kahit sa mga news, kung sino yung naapi, kung sino yung naagrabyado, di ba yung kinakampi ng taong bayan? Di ba? Kung sino yung mayabang, sino yung agresibo, kahit tama, hindi kinakampi nyo, pagtatawanan nyo, binabash nyo ng taong bayan. Gets nyo? At bigyan ko kayo sample. Meron isang, di ba sa news, meron isang motor. Wala siyang helmet. Hinuli siya.
Tama? Hinuli siya. Sino mali? Yun ang huli o yung walang helmet? Siyempre, yung walang helmet, mali yun. Bili mo, hinuli ka eh. Di ba? Pero ang ginawa niya, ang ginawa ng anang huli na enforcer, minura at binatukan. Sa tingin mo, sino kakampihan ng taong bayan? Yung rider na walang helmet. Pero yung rider ba, mali, tama. Mali yung rider kasi wala siyang helmet. Pero sino kinampihan ng taong bayan? Sino? Yung rider na walang helmet. Kasi yun ang uhuli ng batok nagmura. O anong lumalabas? Inapi kasi yung rider. Halos mapasubsob dun sa manibela niya eh. Yung pagbatok eh. O pati minura eh. O hindi kinampihan yung rider ng taong bayan kasi ayaw ng taong bayan ng ganon. Ayaw nila mapagpaimbabaw. Gusto nila nagpapakatotoo. Mali na nga yung tao, pero naging mali ka pa dahil sa ginawa mo. O, palagi natin, si Sara mali, inapi nyo, o, siya iboboto ng tao ngayon. Kaya go lang. O, tingnan nyo, example ako kayo, kahit sa INC. Kung ano-ano sabihin nyo sa INC, pinag-iimbento nyo mga kung ano-ano, tingnan nyo, mas lalo dumadami member nila. O, mas nagiging interest yung tao eh. Mas na ano ba talaga pag ganito? Diba? Sige, apihin nyo lang, pati si Senator Marcoleta, apihin nyo lang, pati si Cayetano. Tama yung ginagawa nyo. Tama yung ginagawa nyo para manalo sila. Di ba ganyan sa mga ito, sample pa. Alam niyo yung mga vlogger, di ba nagsimula yan konti lang? Bakit sila sumikat? Tanungin ko kayo. Bakit? Kasi marami silang basher. Marami umaapi sa kanila. Bagaman maraming galit sa kanila, pero may mga basher na nakalipas, nagiging idol na sila. Ay, magaling pala siya. Di ba? Dati si Malupiton. Ayoko dati yun eh. Sasabihan ko, ang OA naman ito ni Malupiton. Pero tingnan mo ngayon, nanonood na ako sa kanya, gusto ko na siya. Ayos pala to eh. Nakaka-entertain pala to eh. Di ba? Yan ang sinasabi ko sa inyo. Apihin nyo lang, apihin. Yan ang formula. Di ba? Dismaya kayo ngayon, Alam nyo na wala kayong pupuntahan ngayon, Ganyan talaga pag masama ugali, wala kayong pupuntahan. Kaya ang tanong nyo sa isip nyo, ano gagawin namin kay Sara? Wala na kayong magagawa, mananalo yun. Apin nyo man sa hindi. Ito, bigyan ko kayo ng bonus. Pag inapin nyo si Sara, mas lalong mananalo. Pag hindi nyo pinakilaman si Sara, mas lalong mananalo. Ay, wala kayong pupuntahan, no choice kayo. Bakit? Kasi nasimulan nyo na eh. Kung hindi nyo sinimulan sana si Sara matatalo yan. Maniwala kayo. Kasi maraming kahit ako nabalitaan ko, marami pa rin na konting DDS. Gusto si Tatay Digong, ayaw kay Sara. Ngayon, gusto nila kay Sara ngayon. Tatalo sa kanila, wala nang sasagabal sa kanilang mga plano. So yan po ang nakikita ko dito, no? At ang malupit pa dito, tingnan nyo, ang bilis, ang tagal ng proseso. Talagang sa madaling salita, ngayon pa lang pinamumukha na ho sa atin ng Gatchalian Black or ng BBM Senator na talagang aabot to ng ilang buwan at talagang pinamumukha nila sa atin na yan lang ang gagawin ng Senado para hindi rin maimbestigahan yung flood control scam. Popokus sila sa impeachment para hindi mapag-usapan yung ibang nakawan na nangyayari sa gobyerno. Popokus sila sa impeachment. So para bang si Sara na lang kaya para lumalabas nito. Kaya naging pinakapangatlo ang Pilipinas sa pinakakurap. Pangatlo, hindi ko alam kung pangatlo, pang-apat o pangalawa. Baka pang-uno na nga tayo no? Pero alam ko mga pangalawa, pangatlo tayo. Kaya pala naging pangatlo ang pinakakurap ng Pilipinas dahil kay Sara. Dahil kay Senator Marcoleta. Yun ang lumalabas eh. Yun ang gusto nilang palitawin eh. Yun ang gusto nilang patulugin eh. Di ba? Ibig sabihin, si Sara lang ang urakot. Tapos lahat sila malinis. Wala akong tinutukoy. Ayaw nila mag-imbestiga na gusto kay Sara lang. Yun ang lumalabas. At yan ang nakikita. Bagaman wala nagsasabi niyan, munting ka naman, asan ang ebidensya mo? Asan ang ebidensya mo na si Sara lang ang iniimbestigahan? Eto, yung nangyayari ngayon. Sige nga, asan ang blue ribbon? Sige nga. Isipin lang eh. Eto mga kaibigan, hindi tayo babanggit ng mga pangalan. Alias lang. Halimbawa, Bakulaw. Kilala nyo si Bakulaw. Halimbawa, si Matching. Alam nyo na kung sino si Matching. Sino ba? Si Erich. Alam nyo na kung sino yan. Yeah? Ganyan tayo. Si One Bull. Alam nyo yan. Hindi tayo magabanggit na totoong pangalan. Kasi tuso yan mga yan eh. Tuso yan mga yan. Tuso. Papatulang ka ng mga yan eh. Ngayon dito, hindi nyo na tayo papatulang kasi wala naman tayo binabanggit na pangalan. Alangan naman sila yun.
Eh di pag sila yon, edi tayo naman mag-counter. Eh bakit mo ko pinagbibintangan na ikaw yon? Di ba? Ano ba, Pinky? Oh, alam niyo na kung sino yung si Pinky. Hindi ikaw yun, Lacson, na hindi ikaw yun. Kami na nakakaalam na kung sino yun. Puro lang impeachment ng impeachment na paulit-ulit na alam naman natin na wala namang nilabag na batas or wala namang nilabag na ano si BP Sara Duterte na para i-impeach siya dahil kung usapang confidential fund lang naman, edi hamak na mas malaki ang confidential fund ng Office of the President na nagkakahalaga ng 4.5 billion. Hindi nila pwede imbestigahan niya. Nga, kitang-kita naman. Iimbestigahan ba nila? Hindi takot na nila. Yeah. Ganun na kasimple yan eh. Sabi ko nga sa inyo eh, hindi ka po pwede, pag ikaw public servant at ikaw ay nag-iimbestiga, hindi ka po pwede mag-imbestiga sa isa lang. Unfair. Para mo sinabi na okay lang yung iba dyan mangurakot, si Sara wag na. Di ba? Although wala tayong ebidensya na nangungurakot kung sino man may confidential fund. Pero ang pinakatama, logic, kahit logic nilang gamitin mo kokote mo. Ha? Pag nag-imbestiga ka once na nag-imbestiga ka ng isang public servant o lalo mataas ang posisyon sa Pilipinas, inimbestigahan mo yung confidential fund, ha? Automatic, dapat lahat ng confidential fund, iimbestigahan mo, hindi lang siya. Dapat ho, ganon. Di ba? Hindi ho, may pinipili ka lang iimbestigahan. Di ba? Ibig sabihin pala, kung si Sara lang na-imbestigahan nyo, kasi siya lang nakita namin nanguha kaya siya inimbestigahan namin. Siya lang alam namin nanguha yung pala, alam ni si Sara nanguha, inimbestigahan niya, bakit yung mga lumalabas yun, napatunayan may kumuha ng maleta, hindi nyo imbestigahan. Tama? O, sample, si Saldico. Asa si Saldico? Hindi kasi namin mahanap si Saldico, nasaan eh. Malay mo ba, scripted lahat yan, pati pagkatago ni Saldi. Di ba? O, yung pala si Saldi, sangkot ba't yung 18 Maris di mo imbestigahan? Tao niya yun eh. Di ba ganun yun? Eh di ba si Sara nga inimbestigahan nyo? Ba't nyo inimbestigahan si Sara? Sige, bakit? Kasi alam nyo may nanguha. Sa palagay nyo, nanguha. Ay, ito bang maleta, may nanguha? Wala. What? Meron! Ay, ba't di kayo nag-iimbestiga? Diba? Ganun kasimple lang yung mga kababayan. Ito po, pinapapansin ko sa inyo yung mga mali at hindi ginagawa nila. May karapatan tayong magsalita sa kanila. Diba? Huwag nyo nilang banggitin pangalan nila. Kasi yung mga yan, tuso yan mga yan. Mga Lucifer yan mga yan. Lucifer yan, maniwala ako kayo. Tutuksuin ka yan. Di ba si Kristo ka tinukso eh. Sila pa kaya. Di ba? Hindi nanunukso. Mga alagad yan. Mga alagad ng ano yan, ng kadiliman yung mga yan. Billion ha? Samantalang etong kay BP Sara ay 125 million ang kanilang sinusumbat. At dahil nga dyan sa 125 million na yan, dyan nalaman yung laptop scam ni Saldico. Yan. So, mas napakinabangan yung 125 million confidential fund ni Vice President Sara Duterte kaysa sa 4.45 billion pesos na confidential fund ng Office of the President. Ang tanong, saan kaya napupunta yung ganyang kalaking confidential fund ng Pangulo? At bakit hindi rin... Pero, ang tanong, asa napupunta yan ang confidential funds ng Pangulo? Itanong mo sa mga vlogger yan. Itanong mo kay Auntie Clariac. Tamo, kakaunterin niyang sagot na yan. Magagalit, may kasamang galit. Sabihin, bakit mo tinatanong? Karapatan magtanong ng Pilipino kung saan napupunta yung pinapasahod namin sa inyo. At yung tax namin, karapatan namin yun. Di ho ba? Doon yan sa simpleng bagay nagpabili ka eh. Nagpabili ka halimbawa ng tol, bili mo nga ako ulam. Nagbigay ka 100. Ang ulam 50 pesos lang. Tapos nakita mo, sukli mo 20 lang. Hindi ka ba magtatanong? Nasaan yung sukli kong 30? Bakit 20 na lang sukli ko? Di ba? Pera mo yun eh. Nagtanong ka eh. Kasi alam mo 50 lang yung ulam eh. Tapos ang nadating sa'yo, 100 binigay mo sa kanya, 20 na lang sukli mo. Magtatanong ka. Ganon din yung taong bayan ngayon. Yung pera namin na pinagsama-sama lahat ng buong Pilipinas, nandiyan na punta at kayo nagpapasahod sa inyo, yung confidential pa nyo, amin din yan. Okay sana kung pera nyo yan eh. Hindi namin nahanapin yan, hindi namin tatanong yan. Pera namin yan eh, karapatan namin eh. Kung tinanong nyo si Sara, mas karapatan din namin na ibang confidential funds, imbestigahan. Pero ba't ayaw nyo?
Wala naman kasi anya makikita na nanguha ng pera si ganito, si ganyan Wala nga makikita. Pero pera namin yan. Gusto namin ng accomplishment. Tatanong yan. O, asa na yung 24 billion na yan? Yung confidential man mo, anong ginawa mo dyan? Gusto namin malaman. Magbigay ka sa amin ng breakdown o magbigay ka sa amin ng accomplishment. Kami ang employer nyo. Sa amin kayo magbibigay ng accomplishment. Yung accomplishment na hinihingi namin, hindi na papel, kundi yung resulta na lang ng pera na ginagastos nyo sa bayan. Yun ang gusto namin malaman. Saan nyo ginawa yan? O, pinatayo ko ng building. O, ano pa? Saan nyo ginawa to? Wala Walang ganun Walang ganun. At karapatan namin magtanong, yung flood control issue, bakit di nag-iimbestiga? Ha? Hindi sasabihin nyo, destabilization kayo. Ano, magtitiwala na lang kami sa inyo na magtiwala naman kami sa inyo, gawin nyo na yung gusto nyo gawin. Hindi mo pwede yun. Dito, hindi tiwala pinag-uusapan dito. Hindi tiwala pinag-uusapan dito. Ang pinag-uusapan dito, yung ekonomiya ng bansang Pilipinas dahil kami ang taxpayer. Kung saan napupunta yung pera. Kami ang nagpapakakayod. Kumakayod kami para may pasahod sa inyo. Magtrabaho kayo. Di ba kayo nagsasabi lagi yung sinasabi sa taong bayan, trabaho na lang kami muna. Huwag tayong magpolitika. Trabaho pala bahagi ng trabaho na hingihan kayo ng accomplishment. Pag hiningihan kayo ng accomplishment, destabilization na kagad. Yun ang nangyayari. Maliban doon sa mga sasabing BBM resign. Maliban doon. Kasi yun talaga, pangit naman talaga yun. BBM resign, bawal yun. Ha? Mga tuwirang kayo, hanapan nyo siya ng accomplishment. Katulad ng ginagawa natin. Hindi lang presidente, maging vice president, senador, hanapan natin accomplishment. Kaya itong impeachment, tama itong ginagawa nila Tama yung ginagawa nila. Papasok dyan, tinatawag na accomplishment. Humihingi siya ng accomplishment. Ba? Pero isabay niyo naman yung iba. Bakit? Ang empleyado lang ba sa buong Pilipinas si Sara lang? Di ba? Paano yung iba? Palakasan system? Di ba? Siya, iniimbestigahan at wala man lang nag-i-impeach sa kanya kasi kung basihan lamang ay ang confidential fund dahil di umano may nilabag daw na batas si BP Sara. Bakit ayaw simulan ng investigasyon laban kay Marcos Jr. din? 'Di ba? So dito pa lang talagang mga banateros talagang obvious na talagang ginagago nila ang taong bayan. Papahabain nila ng papahabain ng usaping impeachment para matabunan yung ibang mga dapat imbestigahan ng Senado. Grabe, no? Ang lupit nyo talaga. Dito naman tayo kay Senator Amy Marcos sa kanyang pahayag. At ito, isang kwentuhan to. Ito yung pagpapatuloy nun. Mahaba kasi ito Ito yung pangalawa na pagpapatuloy natin. May security threat. Bakit po yung isang senador ibang sumusunod stylist? Inggit ako dyan. Aminin. Inggit ako dyan. Ikaw talaga. Kasi iba na kasi pag magpresidente, ikaw naman. Sobra kapag bigyan mo naman. Alam mo naman. Ganyan na talaga ngayon. Pagandahan blues. Maganda siguro regaluhan nyo nung yung Meta Glass. Na yung may AI yung may AI dyan. Para pagka hindi na siya tumitingin sa niya. Ay, sobra ka. Ang bad natin. Talaga. Hirap na hirap kami sa Senate. Hindi biro-biro. Hindi na siya pleasant. Alam mo yun? At saka, sipin mo pinabalik kaming lahat para sa special session. Alang-alang lamang sa waling-waling. Say mo, at saka yung mga naturalization. Ito yung sinasabi natin mga kababayan, may salot talaga sa Pilipinas. May salot. Alam mo, hindi po pwede maging salot yung kababayan natin. Bagaman yung kababayan natin may mga ginagawang minsan masasama, mga kriminal, mga iba gumagawa ng gurgur, nagpupulburon, alam mo na, diba? Pero ang pinakasalot po talaga, yung nangunguna. Yung nangunguna ho. Pag ang nangunguna, wala akong tinutukoy, hindi ko sasabing presidente yan. Ang nangunguna sa atin, yung mga politiko, hindi lahat, na mangangasiwa sa atin, katulad ng kung sa lungsod, mayor, di ba? Kung halimbawa, yung lugar mo, sa eskinita mo, magulo. No? Hindi kasalanan ng mayor na ba't naging magulo yung eskinita. Kasi damdamin ng tao yon, yung mga barumbado, kung may barumbado doon, wala kang magagawa. Magiging kasalanan ng mayor yon kapag lagi na magulo yun at hindi niya naayos. Hindi niya nagawa ng paraan. O yung iskinita na yan, lagi may na-hold up jack. Anong kailangan mong gawin? Kung pabayaan mo lang, kasalanan ng mayor yon.
Biruin mo, nakarating na sa'yo, hindi mo pa inaasikaso. Pag yung iskinita na yan, lagi may na-hold up, ang gawin mo, unang-una, lagyan mo ng ilaw kasi madilim. Pangalawa, lagyan mo ng bantay. May patrolan mo. Sa mga pulis, patrolan mo para maiwasan. Tama? Pero syempre, hindi pa rin maiwasan na may hold upan doon. Pero, na-prevent mo ng almost 70%. Kasi kumilos yung mayor. Tama? Kung hindi kumilos ang mayor, magiging kasalanan ng mayor yung nangyayari doon sa iskinita. Kasi siya ang ama ng lungsod. Tama? O, lakihan natin, national tayo. Ganon din ang mga senador. Ganon din ang mga presidente. Kung sila ay hindi gagalaw para sa ating seguridad, lalo na yan, nakawan sa flood control, malaking epekto sa Pilipino, kung hindi kayo gagalaw dyan, puro pagkatakip-lak, kayo ang salot sa bansang ito. Katulad ng sinabi ko kanina, yung mayor, kung halimbawa, sa iskinita may nakawan, dun sa kabilang iskinita may holdapan, dun sa kabilang iskinita lagi may gurguran, dun sa kabila magulo-magulo na, wala kang ginagawang paraan, salot ang mayor mo. Pero issue ang mayor mo, walang kwenta. Kasi kaya ka nga namin isa sa mga dahilan kaya namin binoto, kasi mapoprotektahan mo ang lungsod. Tama? Ganon din dito sa national. Na kayo ang pinaka-sisisi ng taong bayan pag may nangyaring ganyan. Kaya huwag yung sabihin wala kayong kinalaman. Lalo na ang budget, sino ba pumipirma? Sino responsable dyan? May nakawan. Sino may responsable dyan? Kayo hanapan ng taong bayan. At kung hanapan kayo ng taong bayan, huwag kayong magreklamo, huwag kayong nana, huwag kayong balat sibuyas. Hinahanapan namin kayo eh. Asa na? Bakit ganito Pilipinas? Asa na? Di ba? Yun, kaya masasabi ko, salot. Binuking ni si Amy, isisiniwala, sa kwentuhan to, mga salot, sinisiwalat yung mga salot ng Pilipinas. Bagaman di niya pinapangalan, pero mga salot tawag-tawag dito eh. Mga salot talaga ho, salot sa bansa natin. Mga kung sino-sino. Urgent ba yun? Tanong natin kay... Makakain ba ng Pilipino yun? Tanong natin kay Senator Villanueva, kaya siya bumalik doon para daw doon. Baliw ako sa waling-waling niya. O, di ba salot? Mga salot yung mga yan. Totoo naman. Ako mahilig sa tanim eh. Talaga waling-waling isda ko. The basis of all modern orchids. Chuchuchu, ganyan. Pero urgent ba yun? Milyon-milyon ang gagastusin para kalad-karid lahat ng senador at mag-special session. Pati ang Congress. Oh my gosh. Ano ba yun? Akala ko, Pagkatakip kasi sa flood control yak, hindi nila direktang sinasabi, walang aamin, kahit tanungin mo yan. Nagtatakip ba kayo sa flood control? Hindi aamin yung mga walang aamin siyempre. Pero, yung nakikita nyo, sapat na yun para sabihin ng tatakip sila. Hindi ba sapat yun? Eto na lang, sige. Hindi kayo nagtatakip sa flood control, sige, granted. Tanong, nasaan na ang Blue Ribbon ngayon ba't di nag-iimbestiga? Sige nga, patunayan nyo na mali yung sinasabi ng taong bayan, na hindi kayo nag-iimbestiga, patunayan nyo. Kasi bumabase sila sa mga trolls eh. Diyan sila naliligaw eh. Ay, anya, wala naman nagsasabing ganyan eh. O, sino yung taong bayan? Kung kay Antik lang ang kausap mo, sasabihin niya sa'yo, sino yung taong bayan na kausap mo? Wala naman nagsasabi yan, ikaw lang eh. Gaganunin ka. Hindi sila naniniwala na galit yung taong bayan. Kasi akala nila, trolls lahat yun nasa internet. At akala nila, yung mga konting rally, yun lang yung nagagalit. Yung mga konti lang. Yun lang akala nila. Akala nila yung tao satisfy sa kanila. Negative 15 niya kayo eh. Di ba? Hindi pa rin siya naniniwala. Nagalit yung taong bayan. Di ba? Ba't nagagalit? Hindi naman, although yung kalahati, masama yung pangit yung ginagawa. Yung sabihin, sa BBM resign, si BBM ay gumagamit, yung mga ganyan. O sige, palagay natin, justify natin, destabilization sila. Pero yung ibang tao, hindi naman destabilization eh. Flood control eh. Kamukha ko. Wala naman akong pakialam kung anong ka dyan. Anong gawin mo dyan? May babae ka o ano ka dyan? May senador na babae, pakialam ko dyan. Gawin mo yung trabaho mo na bilang hinalal ka namin. Kasi ako naniniwala ko lahat ng tao may kapintasan eh. Lahat ng tao may kasalanan eh. At lahat ng tao nagkakasala. Ang amin na lang, ang akin na lang, gawin mo yung trabaho mo na lang. Tama? Hinire kita dito sa opisina ko, parang ganito, hinire kita dito sa opisina ko, alam kong may makasama kang background, pero hinire kita kasi ang kailangan ko yung trabaho mo. Hindi yung pamilya mo, hindi yung anong problema mo, pakialam ko. Di ba? Gets nyo? Magtrabaho ka. Ano isa sa mga tatrabahuhin mo?
Yung problema ng bansa, kagaya ng flood control issue, nasa na? Diyan kami nagreklamo. Yan ang nireklamo ko. Pero hindi ako tulad ng iba na BBM resign, kesyo si BBM ganyan daw, may sakit, may ganito. Hindi ako ganun. Dito, wala tayong ibang pinopokus flood control. Pag nagawa ni BBM na flood control issue, walang problema. Kay BBM ako. Yun lang yun. Yun lang ang problema natin sa kanya. Ako, yun ang problema ko sa kanya. Flood control issue, imbestiga, siya magpasimula na, at sa pag gusto niya, sa pagsisimula niya, obligahin niya lalo yung mga dapat mag-imbestiga. Kaso wala eh. Asan ba si Kiko? Asan ba si Erwin? Asan ba si Pinky? Tatlo lang kayo naging chairman niya, wala nangyari. Si Seton Marcoleta lang may nangyayari, naging chairman eh. Tama, mali. Wala man nagsasabi sa inyo na hindi kayo nag-iimbestiga pero nakikita namin. Decision na finally, yung excise tax sa gasolina, alam mo yun, yung rinash-rush kami nung pumutok yung gera sa Middle East, agad-agad sabi, wala nang debate, hinihingi ng palasyo, dalian ninyo. Di nag-uwian na nga kami ni Senator Marcoleta, hindi naman pala tayo makakapagsalita, sige na nga, hayaan mo na sila. Pagkatapos nun, ilang buwan nang lumipas, hindi pa binabagsak yung excise tax, yung pa rin eh. Hindi naman binawasan sa gasolina, sa diesel, sa crudo, Blap diba? lang. Wala, binabalang daw sa LPG, sa kerosene, ano ba yan? Kaya akala ko yun. Tapos yung, kasi matagal ko nang minumungkahe, yung mga binabawas pa sa sahod ng mga, lahat ng wage earner, di ba may bawas mga pag-ibig, mga PhilHealth, mga SSS, GSIS. Sabi ko, pwede ba, habang krisis, wala nang bawas. Matikman naman yung buo yung sahod. Ayun. Akala ko yun. Palpak, hindi. Nasupalpal ako. Excited pa naman ako kasi puros bill ko yun eh. Oo, tapos yung tutulungan yung mga farmer fisher folk, bibigyan ng extra crudo. Alam mo yun? Wala. So, hindi inayos sa excise tax. Wala. Deadma. Sige lang, bahala na. Ano ba yan? Talaga, ewan ko ba, sa amin wala na nagtatanim eh. Ewan ko ba sa kanila? Baka hindi inutusan. Ganon. Ayan. Sigat hindi naman gagalaw ng walang utos. Ganon? Pero, magiging, kasi di ba may ambition yun for higher office ever since nung 2021 pa yan, di ba? Dapat mag-vice president and so on. Kung meron kang inaasam-asam, hindi ka pwedeng hindi desidido, di ba? Pero maganda po yung nangyari sa Senado kahit pa paano. Bakit? Hindi, lumabas talaga yung totoong mga senador ng bayan. At saka yung talagang senador ng palasyo. Ganon? Oo. Kasi, ikaw nga, sabi mo nang sabi, pinapakinggan kita, BBM senators. Lupit eh. Oo nga po. Totoo naman. Kasi ma'am, without that pressure, it's madaling sumunod. I mean, madaling manindigan sa bayan. Ito ako alam nyo, dito lang ako sa bahay Ito lang ako. Pero, dapat sana, ito gusto ko palabasin dapat sana na, imbestigahan natin lahat talaga ang nangyayari. Kung ako lang may kapangyarihan, papatawag ko lahat ng pinangalanan, tatanungin ko tatanungin ko. Ako magko-cross-exam sa kanila. Kaso wala akong karapatan, siyempre vlogger na naman tayo, hindi naman tayo senador. Pero kung ako nasa kapangyarihan, papatawag ko lahat yan Ako gagawa ng tanong. At yung tanong na yun, sisiguraduhin ko di sila, mako-corner sila. Ayoko sabihin ngayon, i-suggest ko na lang sa mga kagaya kay Senator Marcoleta. Kasi po ako, matagal na po akong debater. Nakikipag-discussion talaga ako. Naiipit din ako, natatalo din ako, siyempre tao lang. Pero, yung husay natin, magagamit natin dito sa politiko. Kailangan talaga, sa pagtatanong po, marami kang malalaman. Depende po sa tanong. Pressure. Pero dahil may pressure kayo, and still nandyan pa rin kayo, mas lalo humahanga yung tao Palagay mo, pero hirap na kami. Yamot na nga si Robin, kung saan na umabot. Ayun, tapos si Senator Marcoleta, kawawa naman. Sa edad pa niya ngayon pa madadali, ano ba yan? Grabe, kawawa si Senator Marcoleta. Marcoleta kawawa naman. Alam bakit? 72 years old na yun. Ha? Tamo sila one ball kahit paano, hindi naman binakasuhan, hindi naman nakukulong yung mga yan. Hanggang salita lang yan. Uuwi din sa bahay yan. Hindi lang magbubukas ng cellphone yan, hindi na sila ma-stress. Si Senator Marcoleta, hindi Ano popusasa nyo, kukulong nyo? Stress nyo. Pinipressure nila si Senator Marcoleta
Di ba? Si Pinky ba, pinressure ba nila? Hindi. Hindi naman napipressure sila Pinky kasi wala namang kaso yung mga yan eh. Kasi kakampi nila eh. Si Senator Marcoleta may edad na pinipressure nyo. Di ba? Yan ba gusto ipamukha sa tao? Matapos kayong ihalal? Matapos kayong pasahuran namin? Ngayon na ipapalit nyo? Kawalang yaan sa taong bayan? Kawalang yaan yan eh. Oh! Kawalang yaan yung ginagawa nila. Oo nga eh. Kawawa naman. Totoo po ba yung warrant niya? Sabi nagsisigawan na daw sa krami. At walang gusto mag-serve. Nako, nagsisigawan na sa krami. Ay, yung sa INC po, totoo po yun. Alin? Lulusubin daw. Lulusubin ng INC? Dahil tinatago daw si Bato. Doon. Ano Or si ba? Marcoleta doon magtatago. Ganon? Pwede ba magtago doon? Join na rin eh. Biglang nagka-interest eh. Ano ba yan? Ang hirap talaga. Lahat may kaso, lahat ginugulo. Okay niya. Okay, dito, nirefresh natin dito sa sinabi ni Amy dito para gusto natin palitawan dito. Si Marcoleta talaga ay pinagdududahan nila magtatago sa INC. Nakita niyo ba na rin siya net 25? Hindi ako magtatago. Panghawakan niyo yun. Ako'y susuko ng maayos. Di ba? Saan ang galing yung magtatago? Sa kanila din. Sa mga vlogger. Di ba? Kinasuhan ba sila? Hindi. Kasi malayang pananalita nilang gusto nila eh. Pero pag nagsalita ang mga DDS o mga namumula sa inyo, kakasuhan nyo. Kaya ako inulit tong sabi ni Amy, gusto ko i-refresh sa inyo. Kung ano pinagkaiba ng ginagawa nila sa ginagawa natin. Na nagtatanggol tayo at sina Senator Marcoleta, pinaglalaban natin yung flood control issue na maimbestigahan. Di ba? Yun na naman wala iba eh. Di ba? O ngayon ito, kawawa si Senator Marcoleta. Di ba? Okay, maraming salamat. Nabusog ko naman kayo ng bagong kaalaman. Isang komentaryong punong-puno ng karunungan at makabuluhan talakayan naman ang aking hatid sa inyo. Maraming salamat, Senator Rodante Marcoleta, Senator Amy Marcos, kay Banat Bay. Maraming salamat. Ingat lagi kayo. Paalam po sa inyong lahat.